Sir, magandang umaga sa mga ating mga tagapanood, no. Ngayon po nandito po tayo sa sa Barangay sa munisipyo po ng napakagandang munisipyo ng Datu Unsay, Maguindanao del Sur. So nandito po kami sa area kasama yung mga bata. Medyo maulan kaya wala silang klase ngayon. So minabuti namin na magbaba dito sa sa itong lugar natin is malapit na ito sa sa National Highway ng Sharif Agwak going to Davao. Dito po makikita po natin dito sa area, andito po yung mga residente po ito ng mga ng ating barangay dito. So makikita po natin dito sa area natin sa Datu Unsay is na malapit sa sundalo yung mga tao, lalo na yung mga kabataan. So isa sa mga efforts, ito is result na ito ng ating mga continuous efforts with the LGU, BLGU, tsaka sa mga na rin, sa mga tao dito mismo. Result na itong nakikita natin ngayon ng ating mga patuloy na peace efforts dito sa area. Nakasama ko po wala sir si Captain Eugenio, ang company commander ng Bravo Company ng 90IB. Magandang umaga po. Ako po si Captain Michael Alan R. Eugenio, Infantry, Philippine Army. Ako po ang commanding officer ng Bravo Badgers Company, 98th Infantry, Gislay Battalion, 6th Infantry Campilan Division. So makikita nyo po, ibang-iba na po ang pagkakakilanlan noon sa kasundaluhan dito sa area natin compare noon. So nakikita nyo po nung sinauna, nagkukwentuhan nga kami ni Captain Suba na dati when operating dito sa mga areas na to is takot ang mga tao, but then tingnan nyo po ang resulta na kapag lumabas na po ang kasundaluhan is maganda na po ang working relationship. So may trust and confidence na po ang mga tao sa mga inyong mga kasundaluhan. Kaya po mabilis at maayos nang na-implement ang peace and development. So we are now implementers of government pagdating sa pangmatagalang kapayapaan at pag-unlad po dito sa areas natin. So, nakikita nyo po yung mga magulang nila. So they are they entrust po yung mga anak nila sa paligid namin and nakakausap at nakaka-interact po namin sila para sa mga makabagong genre ng mga bangsamoro ng mga kabataan. Dato, anong gusto mo paglaki mo? Sundalo ka? Sundalo sa inyo, sundalo. Sundalo, taas kamay, sinong gusto magsundalo? Sundalo. Sundalo. What? Mag-aral muna ba ya? Mag-aral muna. Kasi yung sinapang ni saan si Dato? Yung may Ikaw yung may sinapang. may kanina sa meron may dito eh. Ayan, si Dato. Ano sa sinapang Dato? Hindi, pakilala nyo yung mic, pakilala nga nila ang pangalan nila. Sa isa. Pangalan. Pangalan lang, wala Dato. Dato, pangalan mo, Dato. Sabi ng pangalan, hindi. Bye. Bye, anong pangalan mo? Angela. Angela? Magay ka, sabi mo. Ang pangalan mo ulit? Angela. Bye, ano? Pangalan mo, Bye? Bayana. Bayhana. Bye, pangalan mo? Bayton. Bye, ito. Ikaw, Bye. Waira Ungkan. Bye, anong pangalan mo? Tan. Ha? Chan. Taas ulit kamay, sinong gustong magsundalo? Ha? Ayos. Diyan, Dato. Saan nga lang nakadato? Tato. Dato, pangalan mo? Tato. Ayos. Kato. Tato. Tato. Joher. Dato Joher. Mahugre. Ha? Mahugre. When? Wen. So? Ha? Dato Ruel. Mahugre. Rule pa yan. Ha? Si Dato Ruel. Ikaw, that's. Ay na, mag-usap tayo kanina ngayon. Kagawad sir. Ay, sir, kagawad, ba't mga pwede? Sir, sir, ito, mamimit nyo po ang kagawad, ang mostly nakakatrabaho namin dito para for peace and development. Kagawad, mag-hello ka naman sa kanila. Hello sir, maraming salamat sa yung mga kasundaluhan namin dito.
mapayapa ang buhay namin. Pati mga bata dito sa amin, pag dito ang mga sundalo, lumalabas sila dito, sir. Kaya gusto nila mapayapa ang amin yung pamumuhay namin, gumaganda dito. Kaya dahil sa kay sir, yung dalawang mga sila namin, maganda ang pamamalakad nila sa amin dito. To, so, thank you na lang, sir. Salamat. Saan, pwede bang maano kung saan sila galing? Yes, sir. Kagawad, ang mga tao na nandito ngayon, di ba hindi mga galing sila sa ibang lugar? Yung dati na mga tao dito, galing dun sa baba, Sa Sharipagwak. sa Saripagwak. Tapos, yung iba dito, dyan din sa baba nakakuan. Dito na sa noon, walang mga bahay dito. Sa dumating naman kayo dito, lumalaki ng mga bahay dito sa kuwan. Bakit? Bakit sila lumisan, Kagawad, doon sa Ago? Yung kaya lumilipad sila dito, minsan binabaha sila dyan sa baba. Minsan may redo doon sa baba. Dito na lang mabanda sa kapuhan ng mga sundalo para wala sila magandang pamumuhay na dito. Sige. So sa gaya po ng nasabi ni Barangay Kagawad, mas pinili po ng ng mga civilian na pumunta dito sa malapit sa area ng mga kasundaluhan dahil nga po mas payapa ang area at maayos ang pamamalakad ng mga kasundaluhan dito sa area. So mas pinili po nilang dumikit dito sa area natin dahil mas panatag po yung buhay nila at wala po silang iniisip na pahamak na malapit dito sa area namin. Mas pinili po nila na mamuhay dito malapit sa area ng inyong kasundaluhan. Ben, Interview bill. Ma'am, ano ulit pangalan niyo, ma'am? Well, ito po sir, no? Kasama ko po si Bailani. So ito siya galing po siya sa ibang munisipyo. Katabi po kasi nitong munisipyo natin dito sa Unsay. Ito po kasama niya anak niya. Dito po sa Unsay, ang katabi po nito ng mga munisipyo is yung Dato Saudian Patuan, saka yung oldest municipality sa East is yung Saripagwak o dating Maganoy. Ito si Madam is galing po to siya sa Maganoy sa may Barangay Bagong. Tama, ma'am. Sabi mo, Madam, bakit ka lumit? Kasi mahirap po sa ang buhay doon eh. At saka always nagagagulo, kaya lumipat po kami dito sa taas. Dito eh, mapayapa at saka magandang buhay. Maganda pa ang pamumuhay, walang gulo. Kaya lumisan po kami doon sa dati naming tirahan doon sa Bagong. Napili po namin na lugar, dito sa taas, sa may mga sutalo. Kasi po sir, ang maganda po dito, mapayapa na, maganda pa ang pamumuhay, walang gulo. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Bye, no? Kwento mo nga ng kaunti, gaano kagulo yung pinanggalingan mo? Sige, ma'am. Ma'am, anong kayo? Gano'n na kayo katagal umalis doon sa Bagong? Bago lang, mga siguro 3 months. 3 months. Oo. Nung mga nakaraang buwan po kasi, para lang po sa Kanamanalat, dyan po sa may mga sitio Bagong, meron po dyan mga naganap noong prior ng national election. Hindi naman natin kinokonek sa election, pero yun nga po, meron po mga community-initiated violence dyan or yung mga family feud, mga rido na mga naganap. So ito po sila is kinoconsider po natin ng mga IDPs, internal displaced persons, na nanggaling sa ibang munisipyo na lumipat para makaiwas sa gulo. Tama ba, ma'am? Opo, sir. Sige. Ilang pamilya kayo, ma'am, nung lumipat dito? Kami lang po ng asawa ko at saka yung anak ko. Okay. Kasi umiiwas po kami sa gulo eh. Yun na po. Meron nagkabarilan ba doon noon? Opo. Yung time na yun? Maraming mga sundalo na pumupunta doon. Tapos yung ibang mga tao ay natatakot. Tapos isa na po kami mga lumipat dito sa taas. Bago dumating yung sundalo, ma'am, may nagbabarilan na doon na dalawang grupo? Opo. Hindi po natin matukoy kung sino-sino. Opo. Hindi So ito siya, sir, is accordingly sa kanya, no? Hindi pa niya matukoy kung kanino yon. So ito sila is hindi sila kasama actually doon sa gulo. Sila, sir, is yung naging in between. Kaya mga IDPs. Kasi sa mga areas na conflict or yung mga initiated violence sa mga magkabilang grupo na tinatawag natin na RIDO is hindi talaga sila nakakapili ng area kung saan sila magtagpo doon na.
may civilian, wala. Ito sila sir ang resulta, mga IDPs. So sa ngayon, madam, kagawad, okay naman sila dito kasi pero may kamag-anak kayo dito, madam, bago kayo lumipat. Nandito na rin sila, ma'am. So mga Na activities na katulad ng 90 ID, 7 ka ng 90 ID, yes sir. Bravo Company Commander. Ano yung katulad mo na nandito ka ngayon, ano ka ba? Feel mo na secure, ano ka dito? Safe ka dito na nandito na ka, nandito na ka. Opo, sir. Safe na safe po. Walang gulo. Umaga sa isip natin na mapayapa tayo. Okay yung pamumuhay natin. Wala tayong pangandam na may dahilan na kumbaga umalis kami dito para umiwas sa gulo. Wala po. Mapayapa po dito sa taas. Ito po sir is part ng natin kasi usually sir, as na-mention ni Madam kanina, is may pumunta na sundalo doon sa area nila. Yun sir is yun na yung pacification natin sir. Kung matigil yung gulo, magpasok yung sundalo, saka natin sila is papacilitate. Unang-una is malabas yung civilian. Ang pinaka-intent po kasi ng makasunduluhan dito kapag nandun na mismo yung immediate na family feud or yung rido na tinatawag natin is masecure muna yung civilian. Hindi muna actually sir is i-engage yung dalawang grupo na magkalaban. Ang pinakauna po namin ginagawa is puntahan yung area, tanggalin yung mga civilian, tulungan makalikas. Usually sir sa atin, kino-coordinate natin sa LGU kung saan sila pwedeng lumikas kasi meron tayong mga evacuation center. Halimbawa dito sir sa Unsay, kung di ako nagkakamali sir, ang evacuation center is dyan na mismo sa sa gym, sa may terminal. Tama ba kagawad? O dito po. So, lumipat ba kayo doon ma'am o dumiretso na kayo dito? Dumiretso na po kami dito. Sige, yun po no. So si ma'am, 3 months na siya ngayon dito. Mag-stay na kayo, babalik pa kayo sa bagong... Stay in na po. Dito na kayo mag-stay talaga. Anong kabuhayan niyo ngayon? Paano kayo nabubuhay ngayon? Anong pinagka... Nangunguha po ng kahoy yung asawa ko. Tapos ako po nagtitinda ng konti-konti. Yun po ang kabuhayan namin. Dito na sila magbili sir. Kamusta naman yung mga tropa dyan sa taas? Okay lang. Pag dumadaan Nagiging sila dito, kaibigan. Okay ba? Oo, nagiging kaibigan namin. Masayahin sila, pala kaibigan. bibili naman sila dyan. Opo. Ang ganda yun. Yun po ang customer eh. Sila. So may tindahan ka dito ngayon? Sa baba po ako. Baba? Oo. Okay. Hindi sir yung Sir, bilangan naman sir, mga tropa na sumusupport sa mga livelihood nila, mga micro businesses nila sir. Kami mga sundalo sir, yung mga customers nila. So dati sir, nakikita mo sir, yung mga like sir, yung tindahan na yan sir. Maliit lang yan dati sir, but then dyan man nagme-merienda kumakain yung tropa. And then yan sir, naging tindahan na siya na medyo malaki-laki na yung network nila sir. So yun sir ang support ng inyong kasundaluhan sir sa mga civilian dito is supporting their micro businesses, yung mga maliliit po nilang mga negosyo at tindahan, kainan at kung ano-ano po sir, para to boost their socio-economic developments. So dito sa video na to, ilalagay ko yung yung GCash ng kung sino yung leader nila dito para kung sinong kababayan natin na gustong tumulong kasi internally displaced person sila ng Irido, ng Yera. Ginagawa ko to sa lahat ng magpapadala sila sa inyo diretso, hindi na dadaan sa amin. So yun, ilalagay ko mamaya yung kasi yung military, ang papel kasi ng military taga-facilitate eh. And ikaw kagawad, di ba? Dito ka na dati pala. Taga dito ka talaga. Dito sa baba, sir. Kasi sina Madam, ano kayo talaga? Galing Bagong. Sharif Agwak talaga. Kayo mag-asawa? Ay, hindi. So yun yung yung papel ng military ngayon. Ayan nila. Sinong gustong tumulong sa kanila, ilalagay ko mamaya yung GCash para tumulong kayo sa andito sila. Buti na lang nandun sa taas, ito yung Tapat Hill 150. Maraming giyera nangyari dito. And yung nga, nandito sila katulad ni Madam na kaibigan na niya sundalo. Di ba? Opo, sir. Mababait na ba sundalo?
Opo. Pala kaibigan, mabait. And ano din sir, since may mga personnel din tayo na mga Islam believers din sir, so dito din sila nagsasambayang sir, and during the holy month of Ramadan sir, nakakapagbigay tayo sir ng mga goods para sa sa mga holy events nila sir. Ganon? Yes sir, yes sir. In isang contribution din natin dito sir, dito kasi sa Hill 150 sir is mahirap ang tubig sir. But then as part of CMO operations natin sir, meron naman tayong motor dito na sumihigop ng tubig pataas. So we decided sir na makapaglagay ng tubig dito para hugas sila ng katawan nila bago magsambayang. But then medyo nasira lang siya ngayon sir. So pinag-iipunan pa namin, but once na maayos ulit yung tubig at makaakyat sir, i-connect namin ulit yung tubig dito sa madrasa to be accessible sa mga tao dito. Maraming tutulong. Ako tested na yung ganito kasi diretso sa kunin ko lang yung GCash niyo mamaya. Simpleng tubig na kasi ang military naman, di naman lahat yan may pondo sa mga lahat, pero yung ating mga kababayan, napakadaling at napaka-generous. So ito, kitang-kita natin yung mundo nila na mga bata, lahat yan may pag-asa na maging mabuhay na mapayapa. So, yun. Sige nga, tanungin nga natin isa-isa anong pangarap nila anong gusto nila maging paglaki nila. Bay, okay lang kasi kita bay? Ano pala mo bay? Mayra kong kay. Mayra? Mayra, madam? Tanog no. Juwaira. Juwaira. Zuhaira. Saan ang eskwela mo, bay? Grade 1. Sa? Grade 1. Grade 1? Sa Satan din? Bay. Ay, anak mo. Ayun pala anak mo. Ito pong anak ni... Anong gusto mong maging? Anong gusto mo maging paglaki mo? Mag-teacher? Nurse? Mistra. Uy. Why? Nga, gusto niya daw, according kay Bay, gusto niya daw maging teacher. So, ikaw, Dato. Anong pangalan mo, Dato? Tatuali. Dato Ali. Ito si Dato Ali. Dito po kasi sa Maguindanao, ang terminologies po natin, sa bata na babae is Bay. Sa lalaki naman, sir, is Dato. So, ito siya, Johari? So, pangalan niya na Johari Ali. So si Ali, ang tawag man sa kanya, Dato Ali. Dato Ali, ano mo? Pangarap mo? Paglaki? Sandalo. Magsundalo mo na to. Oh, talaga. Ito siya, sir. Meron siya sinapang. No, may sinapang. Sir, is, Oo. Dato, sa ngalan na ka, Dato? Dato Kung. Ito si Dato Kung. Anong pangarap mo, Dato? Pag maglaki ka. Sandalo. Magsundalo siya. Talaga. Ito si Dato. Jihad lang taon. Ha? Jihad lang taon. Lantawan? Jihad lang taon. JR. Dato JR. Ito yung pangarap mo, Dato JR. Pag maglaki ka. Sandalo. Para magsundalo man kayo lahat siguro, magsundalo ka rin. Hindi. Baka hindi ito magsundalo. Dato, anong pangalan mo, Dato? Head. Joher. So, si Dato Joher. Dato Joher, ikaw ay maging paglaki mo? Yung pangarap ng pangarap ko sa lahat. Sundalo daw. Sabi ng mga kasama niya, magsundalo daw siya. So, ito po, sir, is, ito na actually, sir, itong mga bata na nakikita nyo, ito na, sir, ang future ng Bangsamoro, actually. Paglaki ng itong mga bata, kung maglaki sila sa mapayapang lugar, is, sila na yung future ng Bangsamoro. So, kung ang pinaka-sinisecure po natin, tayo mga kasundalawan ninyo, sir. Portahan natin, bigyan natin Itong ng mga tela. bata. Kasi ito na, sir, yung mga seeds of peace. Kumbaga sila na, sir, yung mga maliliit na sila na yung tutubo palaki by mga ilang dekada sa mga susunod na mga panahon. Sila na, sir, yung magiging leader dito. Sila na rin ang papalit kila kagawad. Sila na magtatao dito. So, importante, sir, na maglaki sila sa isang peaceful na environment para masanay sila, sir, sa mga ganong environment. Mawala na, sir, yung notion or yung stigma ng violence dito sa area ng Maguindanao del. So, okay tayo, mga kids.
Sir. Yes, sir. So sa nakikita nyo, sir, ito na yung mga future Bangsamoro natin. Sir, baka gusto nyo, ito naman, sir, yung mga magulang nila, sir. I believe, sir, sila yung mga talagang naka-experience ng gera noon. But then, kita nyo naman po, sila yung naka-experience ng tragic war noon. Pero ngayon, dati, hindi po sila lumalabas pag nandito kami. But ngayon, magkakasama na po kami. So, ito po yung resulta ng peace efforts ng inyong mga kasundaluhan. Yan, sir. These are the old generations na nag-experience war. And ito na po, sir, yung magiging next output natin of peaceful Bangsamoro and na merong pangarap at merong kinabukasang maganda sa mga susunod na henerasyon. Shukran. Shukran, sir. Sukran na to ha, sukran na. Shukran. Sabi mo, shukran.